Kabanata 3001, sa kailaliman ng Elisa sect sa Devil Realm ay may isang palasyong puno ng aura ng kamatayan. Ang lugar ay maihahambing sa mismong anyo ng impyerno. Ang kanilang pinuno na si Elisa ay nagmumuni-muni na nakapikit nang maramdaman niya ang kaguluhan sa soul restriction na kanyang itinakda. Nang mapagtanto niya na ang grupong pinamumunuan ni Ismael ay nasa napakadelikadong sitwasyon matapos ipadala upang magsiyasat sa kabila ng bitik, mabilis na gumamit si Elisa ng isang lihim na teknik upang tumawid sa bilyon-bilyong milya ng puwang. Matapos niyang makuha ang mga alaala ni Ismael, kinontrol niya ang katawan nito at tiningnan ang binatang nasa harap niya. Sa kanyang mata, si Severin ay naglalabas ng aura ng kabayanihan at batas na tila isang makapangyarihang banal na general na nagpapasuko sa langit at lupa. Bilang isang sinaunang true immortal at isang iginagalang na royal celestial, agad na nakilala ni Elisa ang kakayahan ni Severin bilang isang true immortal na may malakas na kapangyarihan. Hindi niya inakala na ang pinakamahina raw na mundo ay may kakayahang lumikha ng ganitong kalakas na nilalang. Dahil sa matinding pagnanasa at kuryusidad, tiningnan ni Elisa si Severin at sinabi na nagtataka siya na ang isang true immortal na tulad nito ay magmumula sa isang walang kwentang lugar. Sigurado siya na alinman sa binatang ito o ang mundong ito ay may itinatagong napakalaking lihim. Nang makita ang mayabang na ugali ni Elisa, sumagot si Severin ng may mapanlibak na ngiti at sinabing, ang lakas ng loob nito ay sobra, para sa isang taong kailangan pang gumamit ng katawan ng iba para kausapin siya. Kung tunay na anyo ni Elisa ang lumitaw, maaaring naging maingat si Severin dahil sa posibleng pinsala sa Sky Blue sect at sa Earth. Ngunit para sa kanya, nakakatawa ang ideya na may isang true immortal na nagtatangkang manipulahin siya. Wala siyang takot matapos niyang mapatay ang projection ng Royal Celestials at Ancient True Immortals. Nagbago ang mukha ni Elisa sa galit habang nakikita ang ugali ni Severin. Sa isang malademonyong ngiti, sinabi niya na hindi niya palalagpasin ang ganitong kahihiyan. Ang Ancient True Immortals at Present True Immortals ay magkaibang landas at sistema ng pagsasanay. Pareho silang malakas sa kanilang antas at kayang lumaban sa ibang antas ng mundo. Ang kanilang tawag na Lord ay nagmula sa titulong Celestial Lord. Bagaman ang anyo ni Elisa ngayon ay nakakagamit lamang ng kapangyarihan ng isang early stage true immortal, kumpiyansa siya na mapipigilan niya si Severin hanggang makatawid ang kanyang tunay na anyo sa puwang upang palakasin siya. Sa pagpasyang iyon, ang enerhiya ng kamatayan ay sumabog sa paligid niya at naging kulay abong ulap. Mabilis niyang inilabas ang aura ng true immortal na nagdulot ng pagbaluktot ng espasyo sa paligid. Sa isang iglap, binalot ng dilim ang buong Earth na parang isang apokaliptikong tagpo. Maraming mga elektron-ikong kagamitan ang nagloko at ang mga tao ay sumigaw sa takot. Damayla si Elisa ng may pananibik at hamampas ng malakas kay Severin. Ang malawak na kulay abong ulap na naglalaman ng batas ng kamatayan ay naging isang malakas na suntok na enerhiya. Ang mga practitioner, halaman, at hayop na nadaplisan ng ulap ay agad na namatay at nabura ng kamatayan. Hindi yan gagana sa akin, malamig na sabi ni Severin. Lumakad siya pasulong at ginamit ang mga batas ng oras at espasyo na bumuo ng isang banal na daan sa ilalim ng kanyang paa na agad na nagpahinto kay Elisa. Ang espasyo at oras sa loob ng 1,000 milya ay nagyelo at napigilan ang pagkalat ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ligtas pa rin ang Earth. Sa sumunod na sandali, ang mga daliri ni Severin ay naging parang mga espada at naglabas ng malakas na sword wheel. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas na parang sinapupunan ng sansinukob na nagluwal ng mundo. Sa walang hanggang lakas nito, tinagos nito ang puwang at nilamon ang lahat sa dinaraanan nito. Ang ulap ng kamatayan ay agad na nagkabasag sa milyon-milyong piraso. Ang natitirang puwersa ng liwanag ng espada ay nagpatuloy na parang bumabagsak ang kapangyarihan ng langit. Nagdilim ang mukha ni Elisa at napilitan siyang pigilan ang kaabangan habang natatakot na sumigaw. Ang mga batas ng oras at espasyo, at pati ang batas ng espada. Paano nga ba posibleng mamaster ang napakaraming batas ng sabay-sabay? Bilang isang sinaunang true immortal at isang kilalang figure sa mga immortal, minsang kinontrol ni Elisa ang batas ng kamatayan sa nakaraan. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa Devil Realm na nasa ibaba lamang ni King Luther. Kahit sa iba pang malalayong nilalang,
iilan lamang sa mga true immortal ang kayang tumapat sa kanya. Sa loob ng kanyang daan-daang taon ng pag-iral, hindi pa siya nakakita ng sinumang kayang sabay na pag-aralan ang batas ng oras at espasyo. Ang mga batas na ito ay kabilang sa top 3 ng 3,000 daan. Noong sinaunang panahon, tanging ang alamat na Celestial Sovereign Armon lamang ang sinasabing nakarating sa batas ng oras matapos maging immortal. Ang makita ang isang tao na pinagsasama ang batas ng oras at espasyo sa iisang landas ay lubhang hindi kapanipaniwala. Habang pilit na inuunawa ni Elisa ang sitwasyon, ang puwersa ng oras at espasyo ay bumalot sa paligid at tinalya ng kanyang katawan. Kasunod nito, isang napakalakas na liwanag ng espada ang bumagsak sa kanya na tila dumaan sa napakaraming panahon. Ang atake ay kakaiba at walang makasindak na liwanag o malakas na pagsabog. Ang tanging epekto ay matinding sakit sa kanyang kaluluwa na parabang hinihila ito palabas. Dahil alam niyang hindi na niya kayang panatilihin ang anyong iyon ng matagal, tiningnan ni Elisa si Severin upang maalala ang kanyang mukha. Kung hindi lamang dahil sa spatial time rift sa Elisa sect na pumipigil sa mga lumalampas sa antas ng Supreme Paragon, matagal na sana siyang bumaba upang tapusin si Severin. Bago tuluyang maglaho ang kanyang anyo, malamig niyang sinabi na hindi niya malilimutan ang pangyayaring ito. Ang pagbagsak ni Severin ay darating kapag nagtagpo ang langit at lupa. Pagkasabi nito, tinamaan siya ng liwanag ng espada at ang kanyang kaluluwa ay nagkapira-piraso. Sa kailaliman ng Elisa sect, namutla si Elisa habang lumilitaw ang ugat sa kanyang noo. Sumumpa siya sa galit at sinabing tiyak na may malaking lihim si Severin. Dahil nawala ng bahagi ang kanyang kaluluwa, nagngingit-ngit siya sa galit. Ang kanyang aura bilang true immortal ay kumalat sa buong langit at lupa na nagdulot ng pagyanig sa buong Devil Realm. Pinigil niya ang kanyang galit at ang kanyang mga mata ay naging madilim na tila dalawang berdeng ilaw sa gitna ng dilim. Naisip niya kung maaaring si Severin ay isang muling pagsilang ng isang makapangyarihang Royal Celestial. Ngunit agad din niya itong itinanggi dahil kahit ganoon ay mahirap pa rin pagsamahin ang oras at espasyo sa antas ng True Immortal. Ang dakilang daan ay tinatawag na ganoon dahil sa walang hanggang kapangyarihan ng batas ng langit at lupa. Ang ganap na pagmaster nito ay kayang magwasak ng mundo. Kahit si Elisa na sumusunod sa sinaunang dual attainment path ng katawan at batas ay alam na sa makabagong panahon, kahit ang isang Royal Celestial ay mahihirapang pagsamahin ang dalawang batas na iyon. Nagliyab ang malamig na determinasyon sa mga mata ni Elisa. Tumingin siya sa space-time rift na 100 milya ang layo mula sa Elisa sect. Nais sana niyang bumaba sa Earth, ngunit hindi niya magawa dahil ang rift ay para lamang sa mga nasa ibaba ng Supreme Paragon. Kung pipilitin niya, maaaring mawala ang kanyang antas bilang perfect stage true immortal dahil sa lakas ng oras at espasyo at hindi na niya ito maibabalik. Malamig siyang ngumisi at sinabi na, babalik siya upang hulihin si Severin kapag nagtagpo na ang mga mundo at sabik siyang tuklasin ang lihim nito. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, may boses na biglang umalangaw-ngaw mula sa rift sa langit na nagsabing, hindi na kailangang maghintay dahil narito na siya. Mula sa pananaw ni Larry at ng kanyang mga kasama, nasaksihan nila ang mga lalaking nakaitim na unti-unting nasusunog sa kanilang harapan. Ang mga kakaibang apoy ay biglang sumiklab mula sa kanilang mga katawan hanggang sa maging abo ang lahat. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay agad napalitan ng takot nang ang mga abo ay naglabas ng kulay abong usok na unti-unting nagtipon at naging isang malabong anyo. Ang anyong nababalot ng usok ay may nakakatakot na presensya na nagdulot ng matinding pangamba kina Larry at sa kanyang mga kasama. Mula sa instinct, alam ni Larry na ang nilalang na lumitaw ay mas malakas pa kaysa sa mga naunang kalaban. Naalala ni Larry ang pinsalang ginawa ng mga nakaitim sa kanilang walang kalaban-laban na sekta, at bago pa siya makapagsabi kay Severin, isang makapangyarihang liwanag ang bumalot sa anyong iyon at naglabas ng napakalakas na puwersa ng sansinukob. Sa isang iglap, lahat ng nilalang sa loob ng 1,000 milya ay napilitan na lumuhad sa lupa. Walang sino mang makakatayo kahit anong gawin nila. Habang puno ng takot sina Larry at ang iba pa, nakita nila si Severin na tila pinatigil ang daloy ng oras at espasyo sa isang hakbang. Para bang huminto ang mundo at tanging kanilang kamalayan lamang ang gumagalaw. Ngunit tumagal lamang ito ng isang saglit.
Nang matauhan si Larry, nakita niya na napawi na ni Severin ang nakakatakot na anyo sa isang iglap at naging abo muli ang lahat na nagkalat sa langit at lupa. Ang lakas na ito ay nagpaiwan ng matinding pagkabigla sa Sky Blue Sect, lalo na kina Larry at Mick. Alam na nila noon na mas malakas na si Severin kaysa sa Supreme Saint, ngunit ang ipinakita nito ay lampas pa sa inaasahan nila. Bago pa nila lubos na maunawaan ang nangyari, isang malinaw na paghinga ang narinig sa hangin at binalik sila sa katotohanan. Tatanungin sana ni Mick kung ano yun, ngunit umalangaw ang boses ni Severin mula sa itaas at nagtanong kung naroon na ba ang lahat ng Hallmasters. Sumagot ng sabay-sabay sina Larry, Mick, Rachel, Yaidel at ang 8 iba pa na naroon sila. Inutusan sila ni Severin na iligtas ang lahat ng mga disipulo ng Sky Blue Sect at sinabi niyang babalik siya kaagad bago tuluyang mawala sa paningin nila. Nanatiling mabigat sa isip ni Severin ang mga huling salita ni Elisa. Hindi siya natatakot kay Elisa kundi sa posibleng paglantad ng Earth sa mga puwersa mula sa labas. Hindi rin siya maaaring manatili sa Sky Blue Sect magpakailanman dahil darating ang panahon na babalik siya sa Blue Realm at haharap sa paparating na pagsasanib ng mga mundo. Mas mabuti nang maging handa kaysa magsisi. Nababahala si Severin na maaaring umatake muli ang Elisa Sect sa Sky Blue Sect kapag nakabalik na siya sa Blue Realm. Nang tuluyang masira ang projection ni Elisa, ginamit niya ang kanyang Celestial Imprint at Divine Senses upang hanapin ang space-time rift na nag-uugnay sa Devil Realm. Upang protektahan ang Earth, nagpasya si Severin na unahan ang lahat at pasukin ang Devil Realm upang wasakin ang banta ng Elisa Sect. Naglakbay siya mag-isa pa pasok sa rift. Sa tulong ng Heavenly Heart Imprints, naprotektahan siya ng kapangyarihan ng langit at lupa kaya hindi siya naapektuhan ng puwersa ng puwang. Agad niyang ginamit ang kanyang Divine Senses at natagpuan ang labasan ng rift. Madali niya itong nakita kaya mabilis siyang dumaan at tumungo sa Devil Realm. Habang ginagamit niya ang kanyang Divine Senses, naramdaman niya ang malupit na espiritual na enerhiya at mabigat na aura ng kamatayan na bumabalot sa lugar. Sa Devil Realm, iba ang kapaligiran kumpara sa Blue Realm. 2 pulang araw ang nagbibigay ng madilim at nakakatakot na liwanag sa lupa na puno ng kadiliman at lungkot. Habang sinusubukan pa niyang magmasid, naramdaman niya ang pamilyar na masamang aura sa kalangitan na malinaw na tanda ng presensya ni Elisa. Maya-maya ay umalangaw ang boses ni Elisa na puno ng banta at sinabing babalik siya kapag nagtagpo ang mga mundo at kukunin niya si Severin at ang mga lihim nito. Ngunit habang nasa loob pa ng rift, sumagot si Severin ng may malamig na pangmamaliit. Ano ang saysay ng paghihintay kung nasa harap na kita? Ang tinig ni Severin ay puno ng panunuya habang lumabas siya mula sa rift at tuluyang tumuntong sa Devil Realm. Nang marinig ni Elisa ang boses ni Severin mula sa rift, biglang naningkit ang kanyang mga mata at nagbago ang mukha niya sa matinding gulat. Paano ka nakatawid sa rift at nakapasok sa Devil Realm? Sigaw niya. Matagal na niyang sinuri ang rift at natuklasan niyang tanging mga nasa ibaba lamang ng antas ng Supreme Paragon ang maaaring makadaan dito. Kung maaari sanang makapasok ang mas malalakas, hindi niya sana ipinadala sina Ismael at ang iba pang Royal Paragons. Ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan ang isang true immortal na lumampas sa mga limitasyon ng rift. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng takot at pagkalito kay Elisa. Nang matauhan siya, unti-unting naging ngisi ang kanyang mukha at sinabi niyang mas malaki pa pala ang lihim na taglay ni Severin kaysa sa inaakala niya at nakatawid pa ito sa space-time rift. Sa kabila ng lakas ni Severin, naniniwala si Elisa na siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa loob ng Elisa Sect at sa buong Devil Realm maliban lamang sa mga Royal Celestials. Ang titulong Celestial Lord ay hindi basta pangalan lamang ito ay patunay ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pananaw, kahit gaano pa kalakas si Severin, ang mga lihim nito ay magiging susi lamang sa kanyang sariling pag-angat. Sa isang mabilis na galaw, tumawid si Elisa sa puwang at lumitaw sa ibabaw ng Elisa Sect. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagmamataas habang minamaliit si Severin. Para kay Elisa, ang Devil Realm ay kanyang teritoryo. Hindi tulad ng projection na limitado ng rift, ang kanyang tunay na anyo ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng True Immortal. Sa sinaunang panahon, ang ganitong lakas ay maihahambing sa modernong Royal Celestial at maaari pang tumapat sa Quasi-Royal Celestial.
Tinitigan niya si Severin mula sa daan-daang milya ang layo at malamig na sinabi, na pinili nito ang sarili nitong hukay at masaya siyang tuklasin ang mga lihim nito ngayon. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang bandila na gawa sa balat ng tao. Ang bandila ay naglalabas ng aura ng kamatayan at may mga nakakatakot na anyo at marka ng 2,000 batas. Inilunsad ni Elisa ang human skin flag patungo kay Severin. Libo-libong liwanag ng kapangyarihan ang sumabog na may lakas ng langit at lupa. Alam ni Elisa na hindi biro ang kalaban niya na isang huling stage ng True Immortal na kayang humawak ng space-time. Kaya naman maingat ngunit malupit niyang ginamit ang kanyang lakas. Ang mga siglo ng kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng malamig at walang awan na pag-iisip sa labanan. Ang pag-atake ay naglabas ng rumaragas ang kulay abong ulap at batas ng kamatayan. Lahat ng madaanan nito ay nilalamon. Ang lupa ay yumanig at ang mga disipulo at matatanda ng sekta ay natigilan sa nakakatakot na aura. Nang makita ng mga tagasunod ng Elisa sect ang biglaang hakbang ni Elisa, naguluhan at nagtanong sila. Sino ang kalaban niya? May dumating ba mula sa Zaire sect? Dahil ba sa pagsasanib ng mga mundo kaya nagpadala ng puwersa ang Celestial Realm? Kabanata 305. Si Severin ay nakatayo sa himpapawid habang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang nakamamatay na galaw ni Elisa. Mukhang may ipapakita pa ang sinaunang Royal Celestial na ito pagdating sa lakas bulong niya sa sarili. Ang batas ng kamatayan na lumalabas mula sa human skin flag ay umabot na sa sukdulan ng kapangyarihan ng mga True Immortal na kapantay ni Elisa, ay tiyak na madudurog kapag nataman nito. Ang bawat isa sa 3,000 daan ay maaaring linangin hanggang sa pinakamataas na antas, at kayang wasakin ang lahat sa denaryanan nito. Hindi nagpadala si Severin sa impresyon ng lakas ni Elisa kaya agad niyang inilabas ang Loren Divine Blade at nagpakawala ng ilang matatalim na sword beams. Ang pagsabog ay naghiwa sa kulay abong ulap na parang kulog. Biglang nanlaki ang mga mata ni Elisa nang makita ang celestial weapon sa kamay ni Severin. Ang pagmamay-ari mo ng ganitong makapangyarihang sandata ay lalo lamang nagpapalalim ng aking interes sa iyong mga lihim, sabi niya. Bilang isang sinaunang True Immortal, malinaw ang paningin ni Elisa na hinasa sa paglipas ng napakaraming panahon. Nakilala niya ang Loren Divine Blade bilang isang elite celestial weapon na may ukit ng 3,000 batas. Kahit sa sinaunang panahon, bihira ang makakuha ng ganitong sandata. Dahil sa antas ni Severin na late-stage True Immortal, inakala ni Elisa na maaaring siya ay muling pagsilang ng isang Royal Celestial o kaya ay nakakuha ng pambihirang pagkakataon. Alin man dito, naniniwala si Elisa na ang kanyang mga lihim ay maaaring magdala sa kanya sa antas ng Royal Celestial kapag nagtagpo ang mga mundo. Dahil dito, tinitigan niya si Severin ng mas matindi na parabang isang napakahalagang kayamanan ang nasa harapan niya. May malamig na ngiti na sumagot si Severin, na siya rin ay interesado sa kanya na sinaunang Celestial Lord. Sa sumunod na sandali, isang rumaragas ang agos ng sword wheel ang lumabas kay Severin at umalangaw sa buong batas ng langit at lupa. Gamit ang walang hanggan niyang kapangyarihan mula sa kanyang inner world, inilipat niya ito sa Loren Divine Blade at handa nang umatake kay Elisa. Ang nakakatakot na atake ay may lakas ng langit at lupa na nag-iwan ng malalalim na sugat sa teritoryo ng Elisa sect. Ang makulay na liwanag ng espada ay humiwas sa langit at lumikha ng mga bitek na parang sapot. Ang makapal na ulap mula sa human skin flag ay madaling napunit ng celestial weapon. Malamig na ngumiti si Elisa at bumuo ng ilang hand seals upang ilabas ang mas malakas na kapangyarihan ng kamatayan. Ang kanyang aura ay tila kapantay ng mga Royal Celestials ang matagal niyang pag-iral mula pa noong sinaunang panahon at ang mastery sa Path of Death ay nagbigay sa kanya ng lakas na halos katumbas ng quasi-Royal Celestial. Sa sandaling iyon, ang aura ni Elisa ay kumalat sa buong paligid at pinayuko ang lahat ng nilalang sa Elisa sect. Ang mga True Immortal at Supreme Paragons ay napilitan na lumuhod sa sobrang bigat ng kanyang presensya. Ang mga disipulo ng Elisa sect ay napuno ng paghanga at takot habang pinapalakpakan ang kanilang pinuno. Ito ang ultimate sublime technique ng Celestial Lord. Ayon sa alamat, ang mga sinaunang immortal na nakakaabot sa mastery ng isang great path ay maaaring magsagawa ng ultimate sublimation na nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan ng ilang ulit.
Sayang at nawala na ang ganitong kakayahan sa panahong ito, na kahit ang mga Royal Celestial ay hindi na kayang gawing ganap ang isang batas bilang kanilang sariling daan. Naaalala ko noong ginamit ng ating pinuno ang Ultimate Sublimation sa laban kay Quasi-Royal Celestial Irvan at nauwi ito sa tabla. Nagbago ang ekspresyon ni Severin habang naririnig ang mga bulong ng mga disipulo ng Elisa Sect. Maaaring hindi alam ni Severin kung ano ang Ultimate Sublimation, ngunit naramdaman niyang may mali kay Elisa. Ang landas ng kamatayan sa katawan ni Elisa ay biglang sumabog sa lakas na tila siya na ang naging ganap na may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Ang enerhiya ng kamatayan sa paligid ay patuloy na nagtitipon sa kanyang katawan na para bang siya ang sentro ng lahat. Humahampas ang hangin sa buhok ni Elisa habang ang kanyang anyo ay nagbago at naglabas ng aura ng isang supremong awtoridad. Para siyang emperador na nakatingin sa buong mundo ng may pagmamataas at kapangyarihan. Sa kalmadong kapangyarihan, tiningnan niya ang paparating na sword beam at basta na lamang itong itinaboy. Tiningnan niya si Severin at malamig na sinabi, na isa si Severin sa mga mapalad na nakapilit sa kanya na gamitin ang Ultimate Sublimation. Bigla siyang sumugod at naglaho sa kinatatayuan. Ang mga kadena ng enerhiya ng kamatayan ay gumapang patungo kay Severin na parang mga buhay na ahas na puno ng galit. Ngunit mabilis na gumanti si Severin gamit ang Loren Divine Blade at pinutol ang mga kadena. Ang malakas na sword wheel ay kumalat sa kalangitan. Ngunit agad siyang naging alerto at ginamit ang batas ng espasyo upang maglaho. Sa sumunod na sandali, sumabog ang batas ng kamatayan mula sa puwang at binutas ang lupa na parang natutunaw na magma. Lumitaw si Elisa sa itaas ni Severin na may hawak na sibat na gawa sa kulay abong ulap at bahagyang nagulat nang makita niyang nakaiwas si Severin. Karaniwan, mahihirapan ang mga ordinaryong True Immortal na umiwas sa ganitong klase ng sneak attack, lalo na sa Ultimate Sublimation. Ngunit nagawa ito ni Severin kaya mas lalong naging interesado si Elisa. Ngumiti si Elisa at inilusad ang kanyang sibat na nagpakawala ng napakalakas na puwersa na yumanig sa espasyo at panahon. Ang mga liwanag ng sibat ay bumaril sa langit at pumutol sa tela ng realidad pati na rin sa magulong puwang. Bagaman nahirapan si Severin, mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kanyang Small Thousand Worlds upang palakasin ang sarili. Sa isang iglap, ang 3,000 landas ay lumitaw sa ibabaw ni Severin at yumanig sa paligid. Ang mga gintong daan ng paglikha, espasyo, oras at iba pang batas ay nabuo sa paligid ng kanyang katawan. Ang Heavenly Heart imprint sa kanyang noo ay nagliwanag at uminit. Habang kumukuha siya ng kapangyarihan mula sa Devil Realm, naabot niya ang peak stage True Immortality. Ang kanyang Small Thousand Worlds ay sumabog ng kapangyarihan ng batas na nagpaliwanag sa Loren Divine Blade na parang araw. Sugod, utos ni Severin. Nayanig ang kaluluwa ni Elisa sa boses ni Severin at naramdaman niyang para siyang kaharap ang isang sinaunang Diyos. Bilang isang master ng landas ng kamatayan, sensitibo siya sa ganitong uri ng aura. Agad niyang naramdaman ang panganib at mabilis na umiwas. Napakakaiba niya. Bakit nakapalibot sa kanya ang 3,000 landas? Maaari ba siyang muling pagsilang ng isang Royal Celestial? Bulong ni Elisa sa kanyang isip. Inilabas niya ang human skin flag at nagpakawala ng agos ng liwanag ng kamatayan na tumagos sa langit. Ang banggaan ng dalawang True Immortal ay nagdulot ng pagyanig sa Elisa Sect sa loob ng libo-libong milya. Parang isang napakalaking lindol ang nangyari, na yumanig ang lupa at sumabog ang magma sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad, mas malawak ang Devil Realm kumpara sa Blue Realm. Kaya kahit halos magwasak ang laban ng dalawang True Immortal, hindi ito nakaapekto sa buong mundo. Matapos ang ilang palitan ng laban, napaurong si Elisa at nasugatan siya at dumura ng dugo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labanan, nagbago ang kanyang dating kampanteng ekspresyon at naging seryoso ito. Sa loob ng Elisa Sect, isang early-stage True Immortal Elder ang napabulala sa gulat nang makita niya ang dagwang mukha ng kanilang founder. Nasugatan si Elisa. Paano ito posible? Nagsimulang manaig ang takot sa mga practitioner ng Elisa Sect nang mapagtanto nila na ang kanilang pinuno ay nahaharap sa isang hindi inaasahan at hindi pa nangyayaring pagkatalo.
Marami sa matatandang practitioner ng sekta ang nabuhay na ng 10,000 taon ngunit ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganitong pangyayari. Lahat ay nabigla. Hindi ka panipaniwala na ang isang sinaunang true immortal na tulad ni Elisa ay mapapa-address ng isang true immortal lamang. Ang reputasyon ng Elisa sect bilang isa sa 5 pinakamakapangyarihang puwersa sa Devil Realm ay nakasalalay sa lakas ni Elisa, na noon pa man ay kayang supulan ang lahat ng kalaban. Hindi natuwa ang sigaw ng takot ng Elder sa isang perfect stage semi-immortal Elder ng Elisa sect na may matinding pagsamba kay Elisa. Umiling siya at sinabing huwag pagdudahan ang pagiging walang talo ng kanilang founder. Malinaw na nagkukunwari lamang siya ng kahinaan. Tiyak na matatalo niya ang intruder sa loob ng kulang 100 galaw. Agad na natauhan ang true immortal Elder at tumango ng mabilis. Tama ka, isang nasa huling stage true immortal ay walang laban sa kanya, maghintay lamang tayo ng tagumpay ng ating founder. Sa itaas, nagbago ang mukha ni Elisa sa galit. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang labi habang ramdam ang matinding gulat at takot sa kanyang puso. Matapos ang ilang palitan ng laban kay Severin, tuluyan siyang nawalan ng kalamangan at nakaranas ng hindi pa nangyayaring pinsala. Mas nakakagulat pa para sa kanya ang nakakatakot na tibay at lumalakas na kapangyarihan ni Severin na tila umaabot sa quasi-royal celestial. Ang mastery ni Severin sa space-time path at ang kanyang celestial weapon ay sapat ng nakakagulat ngunit ang kanyang labis na lakas sa labanan ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Elisa ang kanyang plano na kunin ang mga lihim ni Severin at tuluyang umatras at pumunta sa depensa. Ngunit nakita ito ni Severin. Hindi niya hahayaang makatakas si Elisa dahil ang layunin niya ay patayin ito upang maiwasan ang panibagong krisis sa Earth. Hindi siya maaaring manatili sa Skyblue sect ng matagal at kailangan niyang bumalik sa Blue Realm upang pamunuan ang Longevity Alliance at maghanda sa pagbangga ng mga mundo. Sa ganitong paninindigan, lumakas ang kapangyarihan ni Severin at ginamit niya ang lahat ng kanyang teknik. Ang sunod-sunod na atake ay bumagsak kay Elisa na lalong nagpahina sa kanya. Sa puntong iyon, napilitan si Elisa na umamin ng pagkatalo. Kaibigan, ako ay sumusuko. Handa akong bayaran ang lahat ng pinsalang nagawa ng aking mga tao. Makakapagkasundo ba tayo? Si Elisa ay nakaligtas na sa mahabang panahon dahil sa kanyang kakayahang umangkop. Alam niya kung kailan lalaban, kung kailan uurong at kung kailan makikipagkasundo. Ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas laban sa mga dayuhang puwersa sa Devil Realm. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Severin kaya pinili niyang umatras at iligtas ang sarili. Tumatanggi ako, malamig na sagot ni Severin. Alam niyang ubos na ang kanyang mga trump card at kailangan niyang patayin si Elisa dito at ngayon. Ang pagpayag na makaligtas ito ay maglalagay sa Earth sa panganib, dahil maaaring matuklasan ng mga Royal Celestial ng Devil Realm ang kanilang mga lihim. Ipinakita ko na ang respeto ngunit tinanggihan mo ito. Kung papatayin mo ako dito darating ang mga Royal Celestials tulad ni King Luther para sa iyo balang araw. Kung ako ikaw tatanggapin ko na lang ang alok at bumalik sa maliit na mundong iyon, mariing babala ni Elisa. Sa kasamaang palad, hindi tinanggap ni Severin ang alok ni Elisa at hindi rin niya sinunod ang payo nito. Nakapagpasya na siya na tapusin ang pag-iral ni Elisa. Kinagat ni Severin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo ng asensya patungo sa Loren Divine Blade. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng Heavenly Heart Imprints ay sumabog at pinalakas ang sandata. Ang aura ng kanyang celestial weapon ay nagdulot ng pagyanig sa buong Devil Realm. Parang isang paparating na sakuna ang nagtipon sa kalangitan sa anyo ng madidilim na ulap. Sa isang marangyang palasyo sa kalangitan, si King Luther ay nasa kalagitnaan ng laro ng chess kasama si Oliver nang bigla niyang naramdaman ang pamilyar na aura. Naalala niya ang celestial weapon na minsan niyang hinarap sa Blue Realm noong siya ay dumaan sa ilog ng panahon. Sandaling natigilan si King Luther. Ano iyon? Tanong ni Oliver na may ngiti. Wala, sagot ni King Luther at binaliwala ang kanyang naisip. Ang mga Royal Celestial tulad niya ay kayang bantayan ang daloy ng panahon. Walang anomalya ang makakalampas sa kanilang pakiramdam. Bukod dito, dahil hindi pa nagkakaisa ang langit at lupa at napakalayo ng pagitan ng mga mundo, imposible para kay Severin na makarating sa Devil Realm. Ngunit mali ang kanyang inakala.
Hindi lamang nakarating si Severin sa Devil Realm, nakikipaglaban pa siya sa isang Celestial Lord. Walang bagay ang makakatago sa paningin ng Royal Celestial dahil sa kanilang napakalakas na kapangyarihan sa pagdama ng daloy ng panahon. Gayunpaman, itinago na ni Severin ang kanyang presensya gamit ang Heavenly Heart Imprints. Bagaman hindi pa ito perpekto, naapektuhan pa rin ang Devil Realm dahil dati itong bahagi ng Blue Celestial Realm. Kahit ang mga Royal Celestial ay nahihirapang makita ito ng malinaw. Naramdaman ni Severin ang paglabas ng aura ng Loren Divine Blade sa kalangitan sa ibabaw ng Elisa Sect kaya agad siyang nabahala dahil alam niyang maaaring may mga Royal Celestial sa Devil Realm. Ang projection na kanyang pinuksa sa Blue Realm ay pagmamay-ari ng isang Royal Celestial mula sa Devil Realm, kaya alam niyang delikado kung mapansin siya ng mga ito. Dahil dito, ginamit ni Severin ang space-time domain upang ihiwalay ang mundo at takpan ang aura ng Loren Divine Blade. Sa kabilang banda, nagbago ang mukha ni Elisa nang maramdaman niyang naputol siya mula sa labas ng mundo. Biglang nanigas ang kanyang katawan at naging manhid ang kanyang pandama. Pinutol ang kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng langit at lupa at halos wala na siyang nararamdaman sa paligid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng milyon-milyong taon. Naramdaman niyang paparating na ang nakamamatay na atake kaya nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang primal soul. Sumusuko na ako kaibigan, sumusuko na ako. Handa kong ibigay ang aking primal spirit at sumumpa ng pangako. Pakiusap iligtas mo ang aking buhay. Ngunit hindi nagpatinag si Severin. Isang mahinang galaw mula sa kanyang kamay at bumagsak ang Loren Divine Blade. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Elisa habang tinamaan siya ng napakalakas na sword beam. Biglang nanakit ang kanyang noo at ang kanyang kaluluwa ay napunit ng napakalakas na puwersa. Ang kanyang upper energy core ay nagkabasag at ang milyon-milyong taon ng kanyang lakas ay nagsimulang maglaho. Hindi, sigaw ni Elisa habang pilit siyang lumaban sa instinct ng pagkaligtas. Ngunit malamig na tiningnan siya ni Severin at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Small Thousand Worlds upang idiin siya sa lugar. Agad na napilitan si Elisa. Ito na ang iyong katapusan, malamig na sabi ni Severin. Kasunod nito, tinagos ng Loren Divine Blade ang noo ni Elisa at tuluyang winasak ang kanyang immortal soul at pinatay ang kanyang buhay. Napahinga ng malalim si Severin nang hindi na niya maramdaman ang presensya ni Elisa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pinunasan ni Severin ang malamig na pawi sa kanyang noo nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Elisa na lumulutang sa harap niya. Ang sinaunang true immortal na iyon ay talagang karapat-dapat sa titulong Celestial Lord, at muntik na niya akong mapahamak, bulong ni Severin. Ang alaala ng halos nakamamatay na kapangyarihan ni Elisa ay nanatili sa kanyang isipan. Kung wala ang Small Thousand World sa loob niya, ang Heavenly Heart Imprints, ang Celestial Weapon, at ang Space-Time Domain na kanyang trump card sa landas ng oras at espasyo, hindi niya kailanman kayang kalabanan si Elisa. Lalong naging maingat at nabahala si Severin tungkol sa paparating na pagsasanib ng mga mundo na mangyayari sa loob ng 2 buwan. Kung ang isang Celestial Lord ay ganoon kalakas, hindi na niya maisip kung gaano pa kalakas ang Quasi-Royal Celestial o ang tunay na Royal Celestial. Ang Celestial Lord ay isa lamang sinaunang True Immortal. Sila ay mga nilalang na nakahawak sa mga batas ng langit at lupa bago pa magwaterquatic ang mundo. Ang kanilang lakas ay sapat upang manatiling walang katapat sa parehong antas at kayang tapusin kahit ang mas mataas na antas. Ngunit kahit iginagalang sila, malayo pa rin sila sa tunay na Royal Celestial. May seryosong tingin si Severin habang nakatingin sa bangkay ni Elisa. Biglang umalangaw ang malakas na kulog at binalik siya sa kasalukuyan. Ang langit at lupa ay tila nagluksa sa pagbagsak ng isang True Immortal. Nabalot ng madilim na ulap ang Devil Realm at umalangaw ang kulog sa ilog ng panahon. Napagtanto ni Severin na kailangan na niyang umalis kaya mabilis niyang kinuha ang bangkay ni Elisa at pinunit ang espasyo gamit ang kapangyarihan ng Heavenly Heart Imprints at agad na pumasok sa rift. Habang unti-unting nawawala ang space-time realm, napagtanto ng mga disipulo ng Elisa Sect ang nangyari sa labanan.
Naguluhan at nabigla sila nang makita si Severin na dala ang bangkay ni Elisa. Hindi pa sila lubos na nakakabawi nang umalangaw ang kulog at umulan ng dugo ang langit. Ang mga nawasak na dulot ng pagkamatay ng isang true immortal ay lumaganap at doon lamang sila natauhan. Hindi maaari ito, imposible sigaw ng isa. Paanong bumagsak ang ating Celestial Lord? Peke ito, hindi ito totoo. Ang ating pinuno ay isang sinaunang true immortal na nagtaglay ng mga batas ng langit at lupa. Paanong siya matatalo ng isa pang true immortal? Marami sa mga disipulo ang labis na tapat kay Elisa at sumabog sa galit at hindi paniniwala. Kasabay nito, ang mga palatandaan ng pagkamatay ng isang true immortal ay kumalat sa buong Devil Realm. Sa tuwing may ganitong pagbagsak, ang landas ng kamatayan ay nagugulo at lumilitaw mula sa puwang. Nakikita ito ng lahat sa Devil Realm. Sa milyon-milyang layo mula sa Elisa Sect, isang quasi-royal celestial ang napasinghap sa tuktok ng bundok na puno ng aura ng kamatayan. Bumagsak ang isang Celestial Lord, ang mundo ay nagluluksa. Sa kailaliman ng sinang Devil Realm, isang nilalang na may 6 na pakpak at nakakatakot na anyo ang napatingin sa langit, si Elisa ay bumagsak. Sa Celestial Palace sa kalangitan, napahinto ang laro ng chess ni na King Luther at Oliver nang magulo ang daloy ng ilog ng panahon at nagkalat ang mga pyesa. Nagbago ang ekspresyon ni King Luther. Namatay ba si Elisa? Ano ang ibig sabihin nito? Parehong Royal Celestial ang nagkatinginan na puno ng pagkalito sa biglaang pagbagsak ng isang true immortal. Kabanata 310. Bagaman si Elisa ay isa lamang true immortal, siya ay isang sinaunang nilalang at ang kanyang lakas ay katumbas ng quasi-royal celestial. Kaya ang bigla niyang pagkamatay ay lubhang nakakagulat. Ang kaluluwa ni King Luther ay kumalat sa langit at lupa upang saklawin ang buong Devil Realm. Sa huli, natagpuan niya ang mga bakas at nakita si Severin na mabilis na tumatakbo sa Elisa Sect habang dala ang bangkay ni Elisa. Natigilan si King Luther nang makita ito at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Paanong ang taga-Blue Realm na iyon ay naglakas loob na pumasok sa Devil Realm? Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at muling sumiklab ang galit na matagal na niyang kinikimkim mula sa kahihiyan ng sirain ni Severin ang kanyang projection sa Blue Realm. Inaasahan niyang makakaganti siya pagkatapos ng pagsasanib ng mga mundo. Ngunit ngayon ay ang lakas ng loob ni Severin na pumasok mismo sa Devil Realm ang kanyang kinagulat. Hindi man niya alam kung paano nakarating doon si Severin, iisa lamang ang kanyang nais, ang wasakin ito. Mabilis siyang tumindig at sinalubong si Severin sa ere at sumigaw na dudurugan niya ito. Ang Royal Celestial ay may kapangyarihang lumampas sa 3 mundo at 5 elemento at maging ang kanilang damdamin ay kayang makaapekto sa daloy ng realidad. Ang kanyang sigaw ay umalangaw sa buong Devil Realm at isang napakalaking kamay ang bumagsak mula sa langit na sumasakop sa buong lupa. Habang tumatakbo si Severin sa Elisa Sect, naramdaman niya ang pagbabago ng mundo. Isang nakamamatay na presensya ang papalapit na tila nagbabadya ng kapahamakan. Tumangala siya at nakita ang higanteng kamay na bumabagsak na may kapangyarihang kayang supulan ang lahat. Kahit malayo pa ito ay ramdam na ni Severin ang bigat na parang dinudurog ang kanyang kaluluwa. Ang hangarin ng pagpatay ay kumalat na parang ultimate sublimation at tanging sa tulong ng Heavenly Heart Imprint lamang niya na ipagtanggol ang sarili laban sa presensyang ito. Sa sandaling iyon lubos niyang naunawaan ang lakas ng isang celestial. Isang hininga lamang ng langit ay sapat na upang mag-crack ang lupa. Ang lahat ay nagkagulo at maging ang mga batas ay nagkadurog-durog. Kailangan kong magmadali, bulong ni Severin habang tinitingnan ang space-time rift. Pinilit niyang sumulong at ginamit ang kanyang dugo at asensya upang pabilisin ang kanyang galaw. Sa isang iglap ay nakapasok siya sa rift habang labis na naninikip ang kanyang dibdib dahil sa presyon ng Royal Celestial. Ginamit niya ang Heavenly Heart Imprint at isinara ang entrada ng rift. Patuloy siyang tumakas at binura ang kanyang bakas upang hindi siya masundan ni King Luther. Samantala ang napakalaking kamay ay bumagsak sa Elisa Sect at winasak ang lahat sa dinadaanan nito. Nanlungo si King Luther at lumitaw sa harap ng saradong rift na puno ng galit. Paano siya nakatakas, bulong niya. Dumating si Oliver at mahinahong itinaas ang kanyang kamay upang pagmasdan ang Great Path.
Ginamit niya ang kapangyarihan ng panahon at lumitaw ang iba-ibang eksena mula sa pagdating ni Severin hanggang sa pagkamatay ni Elisa hanggang sa pagtakas sa rift. Paano ito nangyari at bakit hindi siya naapektuhan? Tanong ni King Luther. Sumagot si Oliver na malamang ay dahil sa kapangyarihan ng Heavenly Heart kaya nagkaroon siya ng proteksyon laban sa Devil Realm. Sinubukan ni Oliver na sundan ang daloy ng panahon ngunit may barrier na pumihil sa kanya, kaya hindi niya makita ang pinagmulan ng rift. Nabigo rin siya na makita kung saan patungo ang rift at sinabi na kung ito ay patungo sa Celestial Realm maaari sana nilang malampasan ang Border Sea at umatake agad.